Kapag sumapit sa tugatog ang araw sa Africa, tila humihinto ang paghinga ng savanna. Sa Malamala Game Reserve, sa huling araw ng tuyong panahon, kumikislap ang hangin na parang isang buhay na mirage. Walang hangin, walang galaw sa sunog na damuhan. Tanging ang walang tigil na ugong ng mga insekto ang nagpapatunay na may buhay pa sa mundong ito ng alikabok at kulay ochre. Bawat nilalang na may likas na instinct ay naghanap ng kanlungan sa lilim ng mga akasya o sa mga bitak ng tuyong lupa. Bawat nilalang maliban sa isa. Sa isang patag at tuyong bahagi ng lupa kung saan ni isang matinik na palumpong ay walang silungan, may isang nag-iisang nilalang na nakatayo sa harap ng nanginginig na abot-tanaw. Isang zebra, hindi gumagalaw. Parang ugat ang mga paa niyang nakabaon sa lupa, bahagyang nakayuko ang leeg, mabagal at hirap ang paghinga. Ayon sa tala ng reserba, Zara ang kanyang pangalan. Noong una, ang kanyang mga guhit ay matalim, parang pinturang itim sa maputing canvas. Ngayon, ang puti ay kupas na't naging maputlang dilaw at ang itim ay naging pagod na kulay abo. Sa kanyang tagiliran, makikita na ang aninag ng mga tadyang. Ang kanyang mga binti sa likod ay bahagyang nanginginig, dala ng bigat ng maraming taon at malalayong paglalakbay. Iniwan siya ng kawan 3 araw na ang nakalipas. Hindi dahil sa kalupitan, kundi dahil sa pangangailangan. Kapag ang isang matandang zebra ay hindi na makasabay sa paglalakbay patungo sa mga balon ng tubig, kailangang mamili ang grupo. At palaging pinipili ng grupo ang mga bata, malakas at may pag-asa pang magpatuloy ng lahi. Ito ang hindi nakasulat na batas ng savanna, kasing tanda ng mga bituin sa kalangitan. Hindi sinubukan ni Zara na sumunod, pinanood niya habang unti-unting nawawala sa hamog ng umaga ang mga guhit ng kanyang mga kasama at may kung anong tumahimik sa kalooban niya. Parang apoy na tumigil sa pakikipaglaban sa hangin at basta na lamang bumitiw. Ngayon naroon siya sa ilalim ng walang awang araw, naghihintay. Hindi siya naghihintay ng tiyak na bagay. Marahil ay hinihintay na lamang niya na tapusin ng init ang sinimulan ng katandaan. Ang kanyang mga mata, maitim ngunit nananatiling maliwanag sa kabila ng lahat, ay nakatingin sa di malinaw na punto sa malayo. Sa titig na iyon, walang takot. Naroon ang isang bagay na mas bihira, mas mahalaga, kapayapaan. Doon nagsimulang magbago ang hangin. Isang halos di mapansing panginginig, tulad ng bago dumating ang bagyo. Ngunit walang ulap sa langit. Iba ito. 2 hugis na kulay buhangin ang unti-unting lumitaw mula sa kumikislap na init, mga 200 metro ang layo. Gumagalaw sila sa isang nakahihipnotismong kabagalan, isang uri ng galaw na tanging mga dambuhalang pusa ang may kakayahang gawin. Bawat hakbang ay sinukat, tahimik, nakamamatay. Si Baran ang naunang sumugod. Kilalang kilala ang kanyang pangalan sa buong reserba. Isang lalaking nasa kasibulan ng lakas, may maitim na mane na parang balabal ng isang hari sa kanyang mukha. Sa bawat kilos, nanginginig ang kanyang mga balikat sa ilalim ng ginintuang balahibo. Sa loob ng 4 na panahon, siya ang kinikilalang hari ng lupain. Sumunod si Amani, mas maliit, mas balisa, may matalim na titig ng isang inang nagpalaki ng mga anak sa isang mundong walang awa. Siya ang tunay na mangangaso sa dalawa, ang nagdadala ng plano sa gawa. Naamoy nila si Zara kahit lampas 1 kilometro ang layo. Ang amoy ng isang mahinang hayop ay hindi malilito para sa mga mandaragit. Isang kemikal na palatandaan na sumisigaw ng kahinaan sa tahimik na hangin. Lalong lumiit ang pagitan, 150 metro, 100. Narinig sila ni Zara, bagamat matanda na, matalas pa rin ang kanyang pandinig at naramdaman niya ang pagdaplis ng mga paa sa tuyong lupa. Naramdaman ito ng kanyang katawan, ngunit hindi nito ginising ang dati niyang tugon. Walang biglang bugso ng adrenalina, walang kagustuhang tumakbo.
Dahan-dahan siyang lumingon at nakita sila. Dalawang ginintuang aninong dumarating sa ilalim ng nakakasilaw na langit. Malalim ang paghinga ng matandang zebra. Inaamoy ang halong samyo ng leon, alikabok at tuyong damo. At sa halip na tumakas, ibinalik niya ang tingin sa harapan. 50 metro, 30. Bumagal si Baran, pinag-aaralan ng biktima na parang isang grandmaster ng chess. May kakaiba sa zebra na ito. Isang bagay na hindi pa niya nasaksihan sa mga taon ng pangangaso. Ang biktima'y karaniwang tumatakbo, sumusipa, kumakawala. Iyon ang likas na kaayusan ng lahat. Ngunit ang zebra na ito nanatiling tahimik. 10 metro, huminto si Baran. Ibinaba ang kanyang malaking ulo, nakatitig ang mga mata niyang kulay amber sa guhitang hayop sa harap niya. Sa loob ng isang saglit, may dumaan na kalituhan sa mga mata ng mandaragit. Hinaharap ni Zara ang kanyang titig at sa kanyang maitim na mga mata, wala si Baran sa hinahanap niya. Walang takot, walang pagsusumamo para sa huling hininga. Tanging isang malalim na pagod at sa ilalim nito, isang kapayapaang taliwas sa batas ng savana. Lumapit si Amani, sabik. Ang kanyang katawan ay parang nakapulupot na tagsibol, handang sumiklab. Ngunit tinaas ni Baran ang isang paa, hudyat ng paghinto. Tumigil si Amani, litong-lito. Sa katahimikang sumunod, may di pangkaraniwang nangyari sa isipan ni Zara. Parang ilog na sumabog ang pampang, biglang bumuhos ang mga alaala. Ang una niyang pagtakbo kasama ang kawan noong siya'y batang guya pa lamang. Ang hangin na humuhuni sa kanyang mga tainga, ang pakiramdam na siya'y walang kinatatakutan. Mga gabi sa ilalim ng mga bituin, katabi ang kanyang ina. Ang una niyang mga panganganak, ang pagkamangha sa pagbangon ng kanyang mga anak sa nanginginig na mga paa. Mga panahon ng kasaganaan at mga tagtuyot, lahat ay nilakbay kasama ang kawan. Isang buo at ganap na buhay. Tumakbo siya, nagprotekta, nagmahal sa sariling tahimik na paraan ng mga nilalang ng kalikasan. At ngayon, sa ilalim ng araw na parang hatol ng wakas, ipinikit ni Zara ang kanyang mga mata. Hindi para sumuko, kundi upang tanggapin. Bahagyang yumuko ang kanyang leeg at bumigay ng kaunti ang kanyang mga binti sa unahan. Umabante si Baran ng isa pang hakbang, bumuka ang kanyang panga. Ngunit halos 1 kilometro ang layo, may isang pares ng binoculars na biglang tumutok sa direksyong iyon. Matagal nang natutunan ni Ranger Lauren Hayes na ang savana ay nagsasalita sa mga bulong. Pagkalipas ng 7 taon sa Malamala, naging bihasa na ang Amerikanang ito sa tahimik na wika ng kalikasan. Ang ikot ng mga buwitre bago sumapit ang trahedya. Ang pabiglang galaw ng buntot ng impala bago lumitaw ang mandaragit. Ang kakaibang katahimikan na nauuna sa isang di maibabalik na pangyayari. Hapong iyon, nakaupo sa likod ng manibela ng kanyang alikabok na jeep. Nakikinig si Lauren. Dumikit sa likod niya ang kanyang kaking damit, basang-basa ng pawis. May mga hibla ng pulang kayumangging buhok na lumabas mula sa ilalim ng kanyang sombrerong malapad ang brim, nakadikit sa gilid ng kanyang muka. Ang tanghaling patrol, ang pinakaayaw ng lahat, kapag abot na sa mapanganib ang init, pati para sa tao, ngunit hindi niya ito kailanman ipinapaubaya. Alam niyang ang pinakamatitinding oras ang siyang mas nagbubunyag ng katotohanan. Dahan-dahang gumapang ang jeep sa tuyong kapatagan, halos 15 kilometro kada oras. Isang kamay ang nasa manibela, ang isa'y may hawak ng binoculars. Unti-unting sinusuyod ang tanawin. Tuyong damo, mga bunton ng anay, kalansay ng isang akasya na tinamaan ng kidlat noong mga nagdaang panahon. At saka may iba, tumigil ang mga kamay ni Lauren sa gitna ng kilos. Inayos niya ang focus at napigil ang kanyang paghinga. Sa bilog ng lente, isang tanawin ang unti-unting lumitaw na nagpapatigas ng kanyang sikmura. 2 hugis na kulay ginto, magkalapit
at ang atensyon ay nakatutok sa isang guhitang figura na hindi gumagalaw. Agad niyang nakilala si Baran, ang maitim niyang mane ay imposibleng ipagkamali at sa tabi nito si Amani, mababa ang katawan at handang sumalakay. Ngunit ang zebra ang nagpabigat sa dibdib ni Lauren. Kilala niya ang anyong iyon. Ilang linggo nang sinusubaybayan ng monitoring team ang unti-unting paghina nito habang naiwan sa likod ng naglalakbay na kawan. Isang matandang babae, malayo na sa kasiglahan at tinawag nilang Zara. Sa pamamagitan ng binoculars, nakita ni Lauren na hindi tumatakbo si Zara, ni hindi man lang siya sumusubok na gumalaw. Nakatayo lamang ang matandang zebra, bahagyang nakayuko ang ulo na parang tinanggap na niya ang mangyayari. Ibaba ni Lauren ang binoculars, mahigpit ang hawak niya sa manibela, nangingitim ang mga buko ng kanyang mga daliri. Ang unang batas, ang sagradong batas na hindi dapat sirain ng kahit sinong ranger. Huwag makialam sa natural na pangangaso. Ang batas na ito ang nagpapanatili ng balanse ng ekosistema mula pa nung wala pang tao sa kapatagang ito. Hindi ito kalupitan, isa itong pangangailangan. Ngunit habang pinapanood ni Lauren si Baran na lumapit kay Zara, may tumutol sa kanyang kalooban. Ito ba'y tunay na natural? Isang hayop na pinahina ng matinding init, iniwan ng kawan at pagod na pagod para kahit sumubok tumakas? O isa lang ba itong pagkakasabay-sabay ng malulupit na pangyayari na ginawa ng imposibleng mabuhay mula pa sa simula? Mabilis ang takbo ng kanyang isip. Naalala niya ang tala ni Zara, ang mga litrato mula 2 taon lang ang nakalipas. Isang malakas at masiglang inang zebra na tumatakbo kasama ng pamilya. Naalala niya ang tagtuyot na pumilit sa mga kawan na umalis ng mas maaga, mas mabilis, iniwan ang matatanda. Naalala niya ang araw na ginawang pugon ang buong savana. At naalala niya ang dignidad na buhay si Zara ng ganap, mga dekada ng pagtakbo, ng pakikibaka, ng pagiging bahagi ng isang bagay na mas malaki sa sarili. Karapat-dapat ba siyang matapos sa isang desperadong paghihirap? O nararapat ba siyang magkaroon ng isang mas marangal na wakas? Nagpasya si Lauren. Hindi niya ililigtas si Zara mula sa kamatayan. Hindi iyon saklaw ng kanyang kapangyarihan o ng kanyang karapatan, ngunit maaari niya siyang iligtas mula sa ganitong uri ng wakas. Maibibigay niya sa kanya ang isang araw pa, isang paglubog pa ng araw. Isang pagkakataon pa na ipikit ang mga mata ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Sandali lang, matandang kaibigan, bulong ni Lauren, matatag ang boses sa kabila ng panginginig sa dibdib. Hindi ganito. Mabilis at eksakto ang kanyang mga galaw. Buksan ang ilaw sa harap, kahit sa gitna ng nakakasilaw na liwanag ng araw. Kamay sa busina. Paa na nakahanda sa silinyador. Umusad ang jeep, gumaralgal ang makina, nagising sa buhay. Ang katahimikan ay biglang sumabog sa kaguluhan. Ang ugong ng makinang diesel ay bumasag sa katahimikan na parang bubog na nadurog. Pinindot ni Lauren ang busina, nagpakawala ng malakas at banyagang tunog na kumalat sa buong kapatagan. Ang mga ilaw sa harap, kasabay ng matinding sikat ng araw, ay lumikha ng isang pader ng nakakasilaw na liwanag, diretsyong nakatutok sa mga leon. Napalingon si Baran, dumapa ang kanyang mga tainga laban sa bungo. Sumingkit ang mga mata habang nakatitig sa papalapit na bakal na halimaw. Si Amani ay umatras na naig ang likas na pag-iingat kaysa sa gutom. Hindi bumagal si Lauren, patuloy ang busina at patuloy rin ang pag-usad ng jeep sa isang matatag at nakakatakot na bilis. Hindi ito laban ng mga pangil at kuko. Isa itong tunggalian ng kalooban. Nanatili si Baran sa kanyang kinatatayuan sa loob ng 3 mahabang segundo. May ungol sa kanyang lalamunan. Nakatingin ang kanyang mga matang amber kay Lauren sa likod ng salamin ng sasakyan, isang tahimik na hamon sa pagitan ng mandaragit at tao.
At pagkatapos may pagkayamot sa pag-iling ng kanyang makapangyarihang mane, tumalikod ang leon. Hindi sulit, ang isang matanda at nanghihinang zebra ay hindi karapat-dapat sa ganitong ingay, liwanag at abala. Simple lang ang pilosopiya ni Baran, mangaso ng episyente, magtipid ng lakas. May iba pang biktima. Mas madali. Sumunod si Amani ng walang alinlangan at sa loob ng ilang sandali nawala na ang dalawang leon sa kumikislap na init. Naglaho na parang gintong mga anino papunta sa isang malayong kumpol ng mga puno. Huminga ng malalim si Lauren. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Muling bumagsak ang katahimikan sa savana. Dahan-dahang lumubog ang alikabok, nakabitin sa hangin na parang gintong pulbos. Pinatay ni Lauren ang makina at nanatiling nakaupo, tahimik na nakatingin sa lugar kung saan naglaho sina Baran at Amani. Gumalaw ang mga leon sa mataas na damuhan nang hindi lumilingon. Ang kanilang gintong balahibo ay kumikislap sa pagitan ng mga anino hanggang sa sila'y naging alaala na lamang. Tanging nang masiguro niyang hindi na sila babalik, saka lamang siya muling huminga. Ang sumunod na katahimikan ay napakalalim, iba sa nauna. Katahimikan ito ng isang bagay na naiwasan, isang bagay na nabago. Bumukas si Lauren ng pinto ng jeep at bumaba sa bitak-bitak na lupa. Tumama sa kanya ang init na parang hampas ng katawan, pero hindi niya ito pinansin. Ang buong atensyon niya ay nasa guhitang figura na nakatayo mga 20 metro sa unahan. Hindi pa rin gumalaw si Zara. Nanatiling nasa parehong posisyon ang matandang zebra, nakayuko ang ulo, nanginginig ang mga binti sa bigat ng kanyang katawan. Nasaksihan niya ang kaguluhan ng makina at liwanag, ang pag-urong ng mga gustong manghuli sa kanya, at gayon paman, hindi siya tumakbo. Marahil wala na siyang lakas. Marahil hindi na niya nakikita ang saysay. Lumapit si Lauren ng dahan-dahan, bawat hakbang ay maingat at kalmado. Pinanatili niyang banayad ang kilos ng katawan, walang pagbabanta. Sa loob ng 7 taon sa gubat, natutunan na niyang makipag-usap sa mga nilalang na hindi nagsasalita ng kanyang wika. Dahan-dahan lang babae, bulong niya, halos hindi marinig ang tinig. Tapos na. Umikot ang mga tainga ni Zara sa pinanggalingan ng tunog. Nahanap ng kanyang maitim at pagod na mga mata ang mukha ni Lauren. Sa mahabang sandali, nagkatitigan ang tao at zebra. Walang takot sa titig na iyon, tanging isang malalim na pagkapagod at sa ilalim nito, isang bagay na tila pagkilala. Hindi partikular kay Lauren, kundi sa kung ano ang kinakatawan niya, kaligtasan, habag. Isang pagkakataon, huminto si Lauren sa 3 metrong layo at dahan-dahang lumuhod. Pinili ang posisyon na mas maliit, hindi nakakatakot. Inalis niya ang kanti ng tubig at pinuno ang collapsible bowl na palagi niyang dala para sa mga ganitong sandali. Heto, mahinang sabi niya habang iniabot ang mangkok. Uminom ka. Nagatubili si Zara, lumaki ang butas ng kanyang ilong, naamoy ang tubig na may halong kakaibang amoy ng tao, naglaban ang instinct at pagkauhaw. Sa loob ng ilang pintig ng puso, walang gumalaw. At pagkatapos dahan-dahan, lumapit ng isang hakbang ang matandang zebra. Isa pa, ibinaba niya ang nguso sa mangkok at uminom. Mahahabang, malalim na higop na sumasalamin sa mga araw na walang sapat na tubig, sa katawan na pilit ng tumatagal. 2 beses pinuno ni Lauren ang mangkok. Pinapanood ang paglunok ni Zara sa bawat higop. Ayon, bulong ni Lauren, may ngiting sumilip sa gitna ng tensyon. Magaling ka. Nang sa wakas ay iniangat ni Zara ang kanyang ulo, may nagbago sa kanyang mga mata. Ang ganap na pagsuko na nakita roon kanina ay lumambot na sa isang bagong damdamin. Hindi pa ito pag-asa, marahil, pero maaring ito'y kawalan na ng kawalang pag-asa.
Ang pagdadala kay Zara pabalik sa istasyon ay kinailangan ng matinding pasensya at pagkamalikhain. Tumawag si Lauren ng rescue trailer sa radyo at habang naghihintay, nanatili siya sa tabi ng zebra, nagbigay ng lilim gamit ang emergency tarp at tubig sa regular na pagitan. Patuloy siyang nagsalita, isang tuloy-tuloy na bulong ng walang saysay na salita para iparamdam kay Zara na hindi siya nag-iisa. Dumating ang grupo sa loob ng isang oras. Sama-sama sa mabagal at maingat na kilos, ginabayan nila si Zara papasok sa trailer. Sumunod ang matandang zebra sa paika-ikang hakbang, masyado nang mahina para tumutol at marahil masyado nang matalino para tumanggi. Tahimik ang biyahe pabalik. Sinundan ni Lauren ang trailer gamit ang kanyang jeep habang iniikot sa isip ang lahat ng kanyang ginawa. May dahilan kung bakit umiiral ang mga patakaran, nauunawaan niya iyon. Nakaligtas ang ekosistema sa loob ng libu-libong taon dahil hindi ipinilit ng mga tao ang sarili nilang mga pagpapahalaga dito. Ngunit ang mga patakaran ay gawa ng tao. At ang tao, hindi tulad ng savana, ay may kakayahang magpakita ng awa. Hindi niya sinuway ang kalikasan. Nag-alok lamang siya ng isang bagay na hindi kayang ibigay ng kalikasan, kabaitan. Nanatiling pareho ang kapalaran ni Zara sa mas malawak na pananaw. Ngunit ang landas patungo roon ay naging mas banayad. Sa ranger station, naghihintay na ang mga veterinaryo. Tahimik ngunit mahusay nilang sinuri si Zara. Ikinabit ang mga fluids laban sa dehydration, nagbigay ng nutritional supplements at tiningnan kung may pinsala. Ang resulta ay gaya ng inaasahan ni Lauren, labis na pagod, matinding dehydration at pangkalahatang paghina dahil sa katandaan. Wala nang gamot na makakabawi sa kanyang katawan, ngunit wala rin namang dahilan para agad na sumuko. Inilagay nila si Zara sa rehabilitation enclosure, isang lugar na may lilim, malambot ang lupa at laging may malinis na tubig na abot kamay. Tumayo muna ang matandang zebra, inaaral ang bagong paligid bago tuluyang bumigay ang mga binti at dahan-dahang humiga sa lupa. Sa kauna-unahang pagkakataon sa maraming araw, siya'y tunay na nakapagpahinga. Pinanood siya ni Lauren mula sa labas ng kulungan habang ang dapit hapon ay gumuhit ng mga kulay ambar at lila sa kalangitan. Humina na ang paghinga ni Zara, nakapikit na ang kanyang mga mata at ang dating panginginig ng kanyang kalamnan ay tuluyan ng huminto. Isang araw pa, iyon ang ibinigay ni Lauren sa kanya. Marahil ay may ilan pa, linggo kung papalarin. Ngunit gaano man karami ang natitirang araw, hindi na ito gugugugulin sa takot. Hindi na ito magtatapos sa ilalim ng isang mandaragit. Gugugulin ang mga araw na iyon sa lilim at tubig, sa kaligtasan at katahimikan. At marahil sapat na iyon. Ang kwento ni Zara ay hindi lang tungkol sa isang pagsagip sa gitna ng ligaw na Afrika. Isa itong paalaala na lumalampas sa tanawin, sa kalagayan, sa bawat buhay. Lahat tayo ay may kani-kaniyang baran at amani. Mga hamong tila hindi malalampasan. Mga sandaling nilalamon tayo ng pagod at tila ang tanging opsyon ay sumuko. Mga panahon kung kailan ang kawan ay nagpapatuloy habang tayo'y naiiwan, nakatayo mag-isa sa ilalim ng walang awang araw. Ngunit ang pag-asa kapag dumating, bihirang nagpapakilala. Dumarating ito sa di inaasahang anyo. Isang biglang liwanag, isang kamay na nakaabot, isang tinig na nagsasabing, hindi ka nag-iisa. Hindi kayang iligtas ni Lauren ang bawat nilalang na naghihirap sa savana. Walang sino man ang kayang gawin iyon, ngunit nailigtas niya ang isa. At sa pagligtas sa isa, pinatunayan niya ang halaga ng bawat buhay. Ang natitirang araw ni Zara ay gugugulin ng may dignidad. Ang kanyang kwento ay maaalala at sa kung saan mang bahagi ng mahiwagang pag-iral, mahalaga iyon. Ang konserbasyon ay hindi lang tungkol sa pagpreserba ng mga uri ng hayop. Ito'y tungkol sa pagbibigay galang sa espiritong ayaw magpahina, sa tahimik na tapang
ng mga nilalang na humaharap sa imposibleng laban at sa malalim na koneksyon ng lahat ng may buhay. Kung may naantig sa iyo sa kwentong ito, dalhin mo ang mensahe nito pasulong. Lahat tayo ay may kapangyarihang maging liwanag sa dilim ng iba, tinig sa katahimikan ng iba. Ano ang gagawin mo sa isa mo pang araw?